pansin sa iyong mga kapaligiran. May mga taong nakatira sa rural na lugar na kung saan naghahanap sila ng oportunidad sa Maynila. Ngunit sila'y nabigo at tumira sila sa gilid ng riles, ilalim ng tulay at sa tabi ng Hindi na masama. Kung titignan mo ang mga fish pond, iisipin mo na malayo ito sa kabihasnan. At hindi mo aakalain na may mga grupo o pamilya ng mga squatters ang nakatira dito. Ito ang tulay na nagsisilbing tawiran papunta sa mga bahay ng squatters. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong matibay ang pundasyon ng tulay na ito. Ito ang lugar na kinatitirikan ng mga bahay ng squatters na napapaligiran ng tubig. Lingid sa kalaman ng nakararami na ang mga squatter areas ay hindi lamang nakatira sa lungsod o sa urban areas, gaya na lamang ng mga pamilyang nakilala namin. Ang mga bahay na ito ay nakatirik lamang sa pilapil ng mga palaisdaan. Nandito na po tayo ngayon sa pamilyang aming kakapanayamin. Tao po! Hello, kumusta ka? Mabuti. Nadatnan naming nagsasalo-salo ng pananghalian ang mag-anak ni Aling Luning na isang maglalako ng kangkong sa palengke. Pilan po pong pamilya makatok ng Kenya? Pilan na pong anak eh? Taalasawa no po. Pilan ako pong ba nung makatok ng Kenya? 1971, bali 42 years old na kami kayo. Yes, kami. Ating ko po bang balak makoke na? Wala na kayong balak makoke. Kasi wala kayong panyaling gagawin sa kanya. Nimisan po rin ako pa po palakwan ng likabandi kem flies Dali dahil. na kayo. Puta pong mumura no, kaya po lulbog. Lulbog po ba kayong bali? Ay, wawali. Lagi kayong baleming niya. Puta pong mamye mo po sanang relief goods ng gobyerno. Mididinan ko. Ali kami wali. Bali, so ko po may bibilang karetang dirinan na pong relief goods. Wali kami. Nano po yung kabiyayan nyo Kenny? Mga kami mong bulong na palyan po ang kangulong. Tapo rin nga anak yun ang pong Extra lang magaldawan. Atin ko pa po nga nakamag-aral. Wala na wali, apo ko na lang. Bali po rin apuyo. Makanano mo po kalauting distansya na ng eskwelo. Malibatan po kayo ng bali. May marayu yan. Mga pilang pong kilometro. Abulo sigurong kilometro. Bali, buri po sabihan, lalakad lang po kayo ngayon o magbangkal. Lalakad lang pilapit. Ganito kalayo ang nilalakad ng mga apo ni Aling Luning papuntang paaralan. Nano lang mo pong oras mama ko kayo nung 7:30 po yung klase daw. Alas 6. Naman po kahit karela. Nasa akit, na pumali. Masakit ang limon ng mumuran, matalusad, mga talusad dating anak, mga basala. Puta pong mumuli lo, darakita niyo po. Nang kahit nakikita nila, siyempre alam mamikay kayo niran, matalusad. At dahil na rin sa kalayuan ng lugar sa bayan, hindi sila naabutan ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Pare po, papunta po bago, mamasahe tayo. Mamasahe na ko po ba? Kita mo kung paano kita niyo. Sapat po ba para tingkay kayong mabala mo po malisangan? Mansangan na laking kuryente kasi po. Bakit po walang kuryente kayo? Kasi laking pampagawang tayo, power eh. Tsaka medyo malawot po yung instalasyon nung kaya handa ko po rin pelko kayo eh. Ngayon po, nung ka rin po kukukwang gano'n. Manyaklo kami. Manandam kami mong bangka. Buri yung pong sabihan, yung sasakluan nyo pong danong, magbangka ko ba ako para mo makakawa kong inuman, pangasga sa biyas. At dahil sa kahirapan,
Ang ilog na lang ang nagsisilbing palikuran ng mga tao dito. Naisip tuloy namin kung gaano kahirap ang walang maayos na palikuran at supply ng kuryente sa loob ng mahigit na 40 taon. Ngunit dahil likas na madiskarte at matyaga ang Pilipino, nakaisip ang mga tao rito ng paraan para may mapaglibangan. Isang TV na gumagamit ng kuryente na mula lamang sa baterya ng sasakyan. Pagsapit ng dilim, isang gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa buong tahanan. Isang araw na naman ang lumipas sa buhay ng mag-anak ni Aling Luning. Araw-araw, maagang bumabangon si Aling Luning upang makapaglako ng kangkong para tustusan ang kanilang pangangailangan. Araw-araw niyang pinagtsatsagaan ang mahabang lakaran. Bukod sa mga kangkong, meron din palang dahon ng ampalayang tinitinda ni Aling Luning. Kaya ni mo pong titinda yung ngayon, mga magkano mo po yung ayabli na 250. 250 po yung haldo. Kaya bene po ka rin tang bulong na nimong pala. Kahit anong hirap ng buhay, kami pinahanga ni Aling Luning sa kanyang angking kasipagan. Sa aming pagkikipanayam, natuklasan namin ang pamumuhay ng mga taong tinatawag nating squatter. Bukod dito, nalaman namin ang pangunahing sanhi ng kanilang kahirapan at ito ay ang kakulangan ng ilang serbisyo na dapat sana'y ginagampanan ng ating gobyerno. Talaga yatang ganito ang buhay balanse. May mayaman, may mahirap, may masipag, may tamad, may pinalad, at mayroon din namang kapuspalad. Ngunit sa kabila ng mga ito, isipin na lamang na may Diyos na laging nakaantabay sa lahat, maging sa mga taong nasa Isla de Squatter.